Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose. Grabe, ayan, nabanggit na nga ni Senator Amy Marcos yung cocaine overdose na yan, no? Ito yung mainit na topic ngayon at sa Malacanang, no? At heto, ang vlog na ito ay magre-react po tayo sa interview ni Senator Amy Marcos ni Alvin and Tourism dyan sa The Hague. Okay, so i-react natin kung itong si Senator Amy ay talagang totoo ba ang kanyang pagtulong dito kay former President Duterte na makalabas na dyan sa ICC sa The Hague, no? At sa pangalawang pag-uusapan natin ay pag-usapan rin natin ang full interview ni VP Sara at yung latest update patungkol po kay former President Duterte. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Interview ni Senator Amy at ni VP Sara. Ano na ang mga ganap dyan sa The Hague at ni Tatay Digong. Okay? Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong interview ni Senator Amy Marcos, okay? At magre-react tayo dito. Ano na ba ang ganap dyan? Alvin and Tourism, heto. Pasok, Senator Amy. Senator Amy Marcos, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon, galing sa aeroplano. Okay ba? Okay. Gusto ko lang maki-extra dito. Kumustahin kayo bago ako umuwi. Sa mga nagtatanong na ito bang si Senator Amy ay sincere sa kanyang pagtulong dito sa mga Duterte. Heto na yung sagot ninyo, okay? Pati ako, kine-question ko si Senator Amy. Ano ba talaga, Amy? Pang-election lang talaga ba yung pagtulong mo? O ito ay hanggang makalabas si Tatay Digong? Yan kasi yung tanong natin kay Senator Amy, di ba? So ngayon, I hope sabay-sabay nating panuurin ito, kasi hindi ko pa nakita ito, kaya nga i-react ko ito At pinuntahan ko ang ating mga kababayan, mga kailyan ko, ng mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is... Ayan, may ano siya aside sa kanyang priority bill, meron siyang Rodrigo Roa Duterte bill. Okay? Ano kayang sasabihin ni Bongbong Marcos dito? Di ba? Yan ang malaking tanong ba? Bongbong Marcos, kaaway mo. Kaaway mo sa politika na si Tatay Digong, ginawa ng bill ni Senator Amy. Pero hindi niya ginawa ng bill yung kapatid niya. Mas ginawan pa niyang bill ang kanyang si Tatay Digong SBN 552 at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot.
Kalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi na dinggin. Baka si Rimulya makapasok. Allergic pa naman ang DDS sa mga Rimulya. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at pursigihin natin para managot ang talagang nagputos nitong kababalaghan. Okay. Until when are you here po? I don't know yet. Okay. Ako siya sa Saturday. Alam mo naman, backup dancer lang ako. Kanina, hindi ko na binanggit sa inyo, napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte si Senator Amy. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Amy and nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok doon. At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Amy. Sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sasabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, pareho kayo na sinasabi politika yan lahat. It's all politics. Yeah, sabi? Politika yan lahat. It's all politics. And then sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw. Oo. I-clarify natin yung sinabi ni VP Sara. Sinabi ni Tatay Digong, ha? Take note of this, ha? Take note of this. Sinabi ni Tatay Digong, I think itong si Senator Amy ay sincero sa pagiging pagkaibigan mo, VP Sara. Ganon yung analysis yan ni Tatay Digong, ha? Basing on sinabi ni VP Sara. Si Senator Amy, sincere yan sa iyo, VP Sara. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Ang pinakatanong, sincere ba si Senator Amy sa pagkakaibigan nila ni Tatay Digong? Yan ang tanong. Di ba? Kasi kung sincere siyang kaibigan ni VP Sara, marami tayong pwedeng ma-analyze dyan. Baka nakipagkaibigan ka lang, Senator Amy, kasi baka gusto mong tumakbong Vice President sa 2028. Di ba? Na ka-running mate mo si VP Sara. Yan ang ikinatakot natin. Baka naman gagamitin mo alam mo, ito lang talaga, ha. Pasensya ka na, Senator Amy, kung ang mga DDS po wala nang tiwala sa iyo. Dahil yan sa kapatid mong bangag. Di ba? Sinabi na nga sinabi ni Attorney Harry Roque, kung talagang tunay yung pagkakaibigan mo sa mga Duterte, magsalita ka na kung ano ang nalalaman mo tungkol sa kapatid mo sa gawaing polboronic. May alam ka ba? Di ba? Tapos, para talagang may trust yung mga DDS sa iyo, Senator Amy, magpa-hair follicle test ka na rin. Di ba? Kasi po, alam mo, Senator Amy, nire-respeto ka lang ng DDS. Kasi kaibigan kayo ni VP Sara eh. Kasi kung hindi kayo kaibigan ni VP Sara, siguro minura ka ng minura na ng lahat. Pasalamat ka lang na may respeto pa si VP Sara sa iyo, Senator Amy. Kasi kung hindi ka talaga pinapansin ni VP Sara at ikaw ay kinalaban ni VP Sara, wala na. Laglag ka talaga, hindi ka talaga nanalo yung 2025 election. Pasalamat ka kay VP Sara na until now, yung mga DDS supporters, hindi kami diretsang makaatake sa inyo. Di ba? Alam naman natin na merong mga vloggers na talagang ayaw sa'yo. Like for example, real talk tayo, ha? Itong mga banateros, ito sina Banatbay,
Yan, lahat sila. Hindi yan talaga gusto ng mga plastikan eh. Yung mga banateros. Pero ako, no? May respeto pa ako kay Aimee, sa totoo lang. May konting respeto pa ako dahil kay VP Sara. Yeah, alam nyo ha, yung sinabi ni Tatay Digong na I think sincere itong si Aimee sa'yo, makipagkaibigan, VP Sara, sabi ni Tatay Digong. Ang tanong, sincere ka ba kay Tatay Digong? Yan ang tanong. Kasi remember na itong si Tatay Digong, nag-real talk ito. Binulgar niya sa mga Pilipino kung ano ang gawain ng kapatid mo. 'Di ba? Binulgar niya ang kapatid mo. Wala naman siyang ibang binulgar kundi yung kapatid mo at yung si Tambaluslos. Si Martin Romualdez. Binulgar niya ang mga gawain nitong mga taong to. Ngayon ang tanong, Senator Aimee, you have to choose yung kapatid mo o si Tatay Digong. Kasi hindi ba ialis sa isipan namin, no? Na blood is thicker than water. Kapatid mo yan eh. Di ba? So, you might as well be frank in front of the Filipino people, Senator Aimee. Ano ba ang nalalaman mo patungkol sa sinabi ni Tatay Digong na yung kapatid mo ay gumagamit ng pulburon? You have to be frank. You have to face it with the Filipino people. Sabihin mo. Para naman sa ganun, kaming mga supporters sa mga Duterte, makapag-decide kami kung talagang plastic ka o hindi. Manggagamit ka ba o hindi. Yun lang naman ang gusto naming malaman. Di ba? Kasi sabi niya, pwede naman siyang hindi makipagkaibigan sa iyo eh. Pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yun ang nabanggit niya kanina. On another question, Senator Aimee Marcos, tatlong senador po ang mag-propose Alam mo, nasabi na lang yun ni Tatay Digong, VP Sara. Kasi, kailangan, no, ito ha, analysis ko ito ha, kailangan talagang makipagkaibigan ni Senator Aimee sa mga Duterte kasi in the first place, nanalo siya. Nung unang tumakbo siya sa 2019. Nung tumakbo siya sa 2019, nanalo siya dahil sa mga Duterte. Baka nakalimutan natin yan. Okay? Nanalo siya dahil sa mga Duterte. So, kailangan niyang mag-stick sa mga Duterte. Kasi bad trip na siya sa mga loyalista eh. Bad trip na siya sa mga loyalista. Diba? So, she has to continue the momentum na sinimulan ko ito sa mga Duterte, tatapusin ko na lang ito sa Duterte. Pero ang tanong, yung tunay mong ugali ba, are you really sincere to them? Diba? Resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Roa Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC. Ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya, pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Last question po. Senator Aimee Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect kung ano po nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open... Ito na yung topic ha, patungkol dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco at ang involvement ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ito na yung komento ni Senator Aimee. Makinig lahat. An investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap.
Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose. Cocaine overdose. Imagine that one. Ha? Bongbong Marcos, F. Eliza, yung kapatid mo, cocaine overdose. Sagutin nyo to. Auntie Claire Castro, sinabi ni Claire Castro kahapon sa kanyang press briefing sa Malacanang na yung police report raw ay fake news. Fake news raw. Paano yan ngayon? Na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga kinakailangan managot. Thank you po. Yun lang ang yun ang end ng kanyang interview. Hindi ako satisfied sa sagot ni Senator Amy, no? Ang sa akin, Senator Amy, you must be direct to the point sa inyong answer. Sana sinabi mo na rin anong nalalaman mo. Pero anyway, siya pa rin ang control kung ano ang sasabihin niya. So ayun nasa inyo na yan. Sa mga nakikinig dito sa Donmar TV, hindi ko kayo pipilitin na maniwala o ayaw maniwala kay Senator Amy. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin tayo sa mga meron siyang mga bills, no, na makakatulong sa na hindi na maulit yung nangyari kay Tatay Digong. Ang sa akin naman, Senator Amy, is ano ba ang pwede mong maitulong bilang kapatid ng presidente na si Tatay Digong ay mapauwi kaagad sa Pilipinas? Kasi kapatid mo di ba? Kung kaya mong pagsabihan yung kapatid mo personally, gawin mo. 'Di ba? I'm not so sure kung ano na ang nagiging relasyon, ang status ng kanilang relasyon ni Bongbong Marcos. Sila ba ay nagpapansinan pa ba? Nag-chat pa ba sila? Nagkita pa ba sila? Nag-uusap pa ba sila? Yan ang hindi natin alam. Okay? Ika nga, sabi ni Tatay Digong, lahat ng ito ay pamumulitika. At sabi mo rin, Senator Amy, na lahat ng ito ay pamumulitika. Now, if ito ay pamumulitika, bakit hindi mo lapitan ng inyong kapatid? At ihinto na itong pamumulitika na ito? Bakit hindi mo advisean mo yung kapatid mo na si Bongbong Marcos na huminto ka na, huwag ka nang magsuporta dyan sa Tambaluslos Martin Romualdez kasi siya ang dahilan na nasira itong unit team nyo. Wala ba akong ibang pagbibintangan? Sa totoo lang, wala akong ibang pagbibintangan kundi yung Tambaluslos na yan Yan ang dahilan. Okay? So much with that Mag-comment kayo kay Senator Amy. Punta tayo dito sa next topic natin. Interview ni VP Sara, update sa loob ni Tatay Digong sa The Hague sa ICC. Pasok, Vice President Sara Duterte. Okay siya. He's in a good mood. Today, mag-isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one sa kanya and yun, so ang discussion namin, binalitaan ko siya about sa autopsy report ni Mr. Paulo Tantoco and then binalitaan ko siya about so may siguro naman nag-uusap silang dalawa.
patungkol sa kay Paulo Tagtoco. Si Tatay Digong talaga ang makapagsasabi niyan. Ha? Sasabihin siguro ni Tatay Digong na tama talaga ako. Basta may kinaugnayan po sa mga Coca-Cola na yan, no? Alam na yan ni Tatay Digong. Sabi ko nga, sus, yung sinabi ni Tatay Digong na gumagamit, may bagahe, ha? Yung bangag na yan, hindi talaga nagkamali si Tatay Digong, no? Hindi natin pinakinggan at that time. Pati si VP Sara, hindi siya nakikinig at that time na bangag yung kanyang running mate, di ba? Oh. Sayang. Sa mga missing sa Bungeros case. And then, ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sa Bungeros case. Pati si VP Sara ha, alam ni VP Sara itong mga galawan ni Rimulya. Nakakatawa eh. I'm not so sure ha, kung itong si Rimulya ay meron ring nag-utos kay Rimulya. Baka may ito lang ang ano ha, posibleng mangyari o hindi posible. Baka may nagsabing, Rimulya, ha? Ano mo, gawan mo ng paraan yan na mapunta yan. I-link mo yan kay Duterte. Gawan mo ng paraan yan. Di ba? Kasi, pumalpak na sila. Si Rimulya, pumalpak na sila doon sa bistado kasi sila doon sa paghuli ni Tatay Digong. Yung pagdala ni Tatay Digong sa Dahig. Marami kasing mga lapses. Maraming nilabag sa batas yung ginawa nila. So, nilubos-lubos na nila. What do I mean by that? Talagang binuhos na nila lahat. Pati itong mga nawawalang sabongeros, ililink na nila sa drug war. Ay nako, grabe. So, sabi niya, that is preposterous. Yes. That is preposterous. Tapos, napag-usapan namin, nagsabi na naman siya ulit, no, na huwag na bumisita sa kanya because it's taking toll on burden sa finances ng family ko. And then I told him na okay lang, wala namang problema sa akin. And then mas mahaba yung discussion namin about pro-cremation and anti-cremation. So sino ba ang pro-cremation dito? Anti-cremation. Parang equal lang. No? Ma'am, meron pang isa, ma'am, yung ma'am, yung i-donate yung parts. Ako, i-donate ko. Nag-apply kasi ako din. Ako din. Diba? Oo. Donate first party. Sa driver's license ko, organ donation ako, naglagay ako doon ng check sa driver's license ko. Pero ako kasi gusto ko ilibing yung aking katawan sa ilalim ng lupa. Pero merong iba na ang preference nila isunugin yung katawan. So, ang tagal ng discussion namin kanina kasi umabot na kami sa legal. Sabi ko, once you're dead, sabi ko, ang next of kin na ang may-ari ng katawan mo. Decision, yes. Sabi ko, kaya nga may mga instances na ang first family at second family nag-aaway sa bangkay nung diba? Kung sino man yung namatay. And then umabot na kami sa bilangan ng spaces para sa ashes doon sa mausoleo. Sa urn. Spaces para sa urn doon sa mausoleo. So ang tagal ng discussion namin. Sabi ko bad feng shui yan na yung cremation. Sabi ko that's bad feng shui. And then sabi niya, sabi ko feng shui. Sabi niya feng shui din na.
Sabi niya, lahat ng nagapungsoy namamatay na. Pero ma'am, gusto niya magpalitin dito dito. No, gusto niya magpa-cremate. Pero dito, kahit dito yun. kung saan man siya mamatay, sabi niya, gusto niya magpa-cremate. So, noong last time kasi na napag-usapan namin, naputol yung discussion namin about, kasi may iba kaming kasama, may iba akong kasama pag-bisita. So, naputol yung discussion kung pro and anti-cremation. So, kanina medyo mahaba talaga yung discussion namin about cremation. Ang ending, sabi ko, so, pagpatay na ang tao, di ba? Hindi na niya alam kung ano mangyayari sa katawan niya. And by law, yung katawan na yan ay property na yan ang next of kin. Sabi niya, unang-una, hindi property ang katawan ko. Sabi niya, hindi property to ni Numan. Sabi niya, hindi to property ni Numan ang katawan ko. At sabi niya, sundin daw yung sacred wishes niya. Last wishes niya kasi sacred daw yon sa tao kung ano yung last wishes niya. So sinabihan ko siya, ma'am, sabi ko, sige, yung eldest na lang namin na kapatid ang pagawain mo kasi hindi ko talaga gagawain na sunugin yung katawan mo kasi bad feng shui. Hindi ma'am, hindi rin masusunog. Ay, susunugin talaga yan kasi wala siyang will. Kung meron siyang testament na nandoon, hindi susunugin. Susundin siya. O susundin, sino yung mga anak. Kailangan meron siyang will. Ganun yung nangyari sa asawa ko. Yeah, kailangan kung meron na o wala, susundin talaga. So yun. Well, as a former president, yes. Bibigyan naman mo yan. Yes. Entitled to be Pero ayaw niya kasi ng mga ganun, ma'am. Ang gusto lang niya is paano i-dispose yung katawan niya. Balik pag next time tanungin ko sa kanya, bakit ayaw niya sa ilalim ng lupa? Takot sa bulate. Baka gano'n, no? Pero ma'am, biblical yung ililibing, hindi yung susunugin. State in the Bible na tayo ay ililibing, hindi tayo susunugin. Biblical yun. Nasa kanila. Tsaka sa custom ng Pilipino, nililibing talaga yung katawan, di ba? Yung sabi niya, Anyway, ma'am, Yes. So yun yung discussion namin kanina. And wala siyang message ngayong kasi tumagal yung discussion namin kanina about about death and then sinabi ko sa kanya, bakit pag si Kitty or si kuya ko kausap mo, parang naiiyak sila na bukas mamamatay ka na. Sinabihan ko yun sa kanya kasi bakit iba-iba yung assessment namin, yung assessment ng ni Kitty tsaka ng kuya ko, mamamatay ka na. And then ako, parang sa tingin ko, hindi ko pa mamamatay. Sa kanya. And then sabi niya, no, melodramatic lang daw ang take nung dalawa sa sinasabi niya. Pero death daw is something that should be discussed because it will happen. Hindi natin alam kung kailan. Pero sabi niya, pero dapat pag-usapan. So yun yung ma'am, ano yung reaction niya dun sa Tantoko medical report na it's cocaine effect and yung fact na the police report says that the first lady must have been in the area where the death happened. May reaction si Wala siya nasabi about that kasi nag-dovetail ka agad yung missing sa Bungero na topic. So doon siya nakakomment na preposterous daw yung attempt to link him to the missing Sabongeros and the bones or the bodies in Taal Lake. Your reaction, ma'am, to the same issue? Because Senator Marcos says
called for transparency. They should reveal now the details of the whereabouts of the first baby. Nag-ano na ako, di ba? Nag-comment na ako niyan before pa. So, I don't think kailangan ko ulitin yung comment ko about yung official cause of death. Ang tinawag ng fake news. Dati, Yeah. Ikaw ba nagpasimuno? oo, ako daw nagpasimuno ng fake news. Pero kasi yung hawak-hawak ito- namin na papel, galing Ito yung sagot Iba, kung matatandaan natin, sinabihan na fake news raw itong si VP Sara. Ang nagsabi niyan si Attorney Claire Castro. Kasi nabanggit ni VP Sara na involve ang pangalan ni F.L. Liza dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Sinabihang fake news ni Attorney Claire itong si VP Sara. Ngayon na nagpalabas ng official report ang foreign media sa Beverly Hills, California, pinaalam ngayon na VP Sara, sinabihan kang fake news dati ni Attorney Claire Castro. Ngayon na pumutok na itong issue na ito at confirm na nilabas na itong report na ito. Ito na yung comment ni VP Sara. Makinig talaga siya doon sa hinila siya sa loob. Ma'am, question, alam ba ni PRRD na merong senators na who actually proposed a resolution for him to be under house arrest na lang sa Pilipinas with respect to the interim release? As I said, only the lawyer can comment on the Senate resolution, whether it will be useful for the case or it is not useful for the case. But the family is praying for interim release. What is your reaction, ma'am, with respect to the move of these three senators? Well, we thank them. We thank them for their concern for President Duterte, and we thank them for supporting the move for application for interim release of former President Duterte. So we are grateful to the senators for expressing this in a Senate resolution. Were you also able to bring up to the former president, ma'am, the upcoming events on the 19th of July? Yan ang nakalimutan ko. Because right now it's a coordinated effort na... Kasi passionate na talaga ako kanina sa passionate na talaga ako sa pro-cremation ko kanina na arguments. So nakalimutan ko na naman sabihin sa kanya na merong mangyayari na event sa Saturday. Nagtatanong pa ba siya kung may tao pa rin dito? Nabanggit ko sa kanya kanina. Hindi siya nagtanong. Ako yung, saan si ma'am? May kasama ko kanina sa bus. Ayan, si Vlog. Pinay Vlog. Kasama kami kanina ni ma'am sa bus. So pag ubok ko, nabanggit ko kay PRD na sama ko si ma'am since noong March. At ang kinamusta lang ni ma'am ay si Kateki at si PRD. Yun lang ang kinamusta ni ma'am. Sabi ko, itong mga Pilipino sa The Hague, Netherlands, ang swerte nyo na nandyan si VP Sara. At VP Sara is very, ini-entertain niya talaga. Kahit sino ka man dyan, basta Pilipino ka, ini-entertain niya ni VP Sara. Talagang ang sobrang bait po na leader itong si VP Sara. Hindi itong mga ginagawa ni VP Sara, hindi ito kaya ni na Bongbong Marcos. Kumusta na si PRD and kumusta na si Kateki? On that particular note, ma'am, how is PRRD? He's okay. He's alive naman, no? He's alive. Alert, no? And he was very animated in the discussions kanina. Isang beses ko pa lang siya nakita na Parang down or something? Nung pangalawang visit ko. Yun lang. All the rest,
Will Okay this be your last visit on this trip or meron pang susunod na visit po before you go? Meron pa akong mga pagbisita. Pero for this week, ibang relative bibisita. This is your last visit for this week, For ma'am? this week, this will be my last visit. For the other days of this week, ibang relative ang bibisita. Ang visit, Monday, Tuesday, Wednesday, walang Thursday, and then Friday. So next week, Monday, Tuesday ako. Kumusta ka na? I'm okay, ma'am. Wala man akong problema. Nababalanse ko naman lahat ng mga kailangan ko gawin sa pamilya, dito sa trabaho ko sa Office of the Vice President, at sa pag-asikaso dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nagpapasalamat ako sa inyo lahat sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal at suporta. Hindi madali ang pumunta dito sa Hague, alam ko yon dahil ginagawa ko din yon. Pero nandito pa rin kayo, nagbabiyahe kayo. Yes, from the UK. Yes, As long nagbabiyahe. as you're strong, we're strong. Thank you, ma'am. So, nagbabiyahe pa rin kayo. Kahit sobrang tagal ng biyahe at malayo yung biyahe. At yung mga, syempre, hindi makapunta dito dahil sa iba't ibang rason, nandyan din sila sa social media, nagbabantay din at naninigurado na okay lang ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakalungkot lang na yung iba nagkakaroon ng kaso, merong harassment, meron ng mga kaaway dahil sa kanilang paniniwala sa politika at yan yung mga vloggers, di ba? Dahil doon sa kay Hontiveros, may mga vloggers na kinasuhan, at yung mga vloggers na yun, diehard Duterte supporters yun, di ba? So, dyan humahanga si VP Sara sa mga supporters ni Tatay Digong. sa kanilang pagtitiwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga ginawa niya para sa ating bayan. Pero kami, ng pamilya, malaki ang pasalamat namin dahil nandyan kayo kasama namin. Ma'am, on a different topic, what's your reaction to the imposed sanction of the United States to the Philippines? Tariffs, I'm sorry, not sanction, the tariffs. Well, dapat yan unang-una, expected na darating na yan, diba? Kasi pag-upo pa lang ni President Trump ay nagsabi na siya na isa yan sa mga priority niya na gagawin. So, dapat meron ng plano ang ating economic team kung ano ang gagawin doon sa mga i-impose na tariff sa ating pagnenegosyo sa United States of America. At dapat meron na ring team, core team doon galing sa bigger economic team na makikipag-usap, dialogo sa kanilang counterpart doon sa US government. Any expectations po sa upcoming visit ni PBBM sa US? And do you think the LA incident will affect this visit? Ako po. Hopeless na yan. Hopeless na. Hopeless na yan. Ano na yan? Wala na yan. Nag-move on na ako. Yes, ma'am. Yeah, ang question ko lang, apektuhan po ba yung Philippine government, ma'am, sa mga tariff na plus nila sa US? Yung trade, yes ma'am, yung trade, maapektuhan talaga yung trade natin. Hindi natin alam kung gaano kalaki kasi hindi naman natin nakikita yung study sa ngayon. Pero yung trade, yes, meron talagang So epekto. parang bababayin pa rin natin yan, ma'am. Well, sana hindi. Sana maganda yung preparation ng economic team ng ating administration to cushion the impact. VP Inday, what is your reaction that it seems that lahat na lang ginagawa nila to link the Dutertes with all the things that's happening right now, particularly dun sa sinasabi nila ngayon, recently yung missing Sabongeros incident. There seems to be an effort to put the Duterte family name, again, as I've mentioned before, down to the mud po, but you keep on bouncing back. What's your reaction to that, VP? Well,
It is expected because we saw it early on with their attacks to my office, no? So that was September 2023. September 2023. Started September 2023. But even before that, during the campaign, meron ng mga nagsasabi na nakakarinig sila sa lugar na hindi maganda yung sinasabi doon sa grupo nila. Hindi ko na lang pakalanan kung sino yung mga personalities doon, pero naririnig namin, nare-report sa amin kung ano sinasabi doon sa loob. At hindi ko naman kasi pinansin yon dahil naisip ko na sino lang ba ako? Yung Vice President lang naman yung posisyon ko. President naman yung opisina nila. So sila talaga yung decision maker. Kasi technically ang Vice President ay isang spare tire, diba? So hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nilang parang i-clip yung wings ng Office of the Vice President to help our countrymen. So, yun ang hindi ko in-expect. Last question. Hindi ko rin in-expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. As I said before, na it seems that we're on a road to perdition, and right now I think it's hopeless. I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of the President. Thank you. Alam niyo, no? Believe nga ako dito kay VP Sara kasi sa mga nangyari na hinuli yung kanyang tatay, tapos hanggang ngayon bumisita pa siya sa The Hague, no? Halos nga sa twice a month, no? Mahirap yan yung pabalik-balik ang bisita diyan sa The Hague, no? Pero sa halip na mga nangyari, believe nga ako dito kay VP Sara kasi parang naka-move on siya sa lahat. Tapos mas inuuna pa rin ni VP Sara ang trabaho niya na makapagserbisyo sa taong bayan. Hindi niya, mapapansin ko niya sa kanya parang ayaw na nga niya makipag-away sa administrasyon. Kung what will happen to former President Duterte dyan sa ICC, tanggap na niya. Okay? Ang sa kanya ngayon is paano maipagpatuloy niya ang serbisyo niya sa Pilipino. Kasi hindi mo talaga makikita sa mukha ni VP Sara na galit siya. Yung iba dyan, no? Kung sa kanila ito nangyari, wala na. Problemado yung tao. Pero sa kanya si VP Sara, he remains to be strong. Kitang-kita mo na she is a strong leader. Kailangan po natin ng leader na ganito, na mamuno sa ating bansa. Hindi po tayo nangingailangan ng leader na kagaya ni Bongbong Marcos na wala dito. Yang kay Bongbong Marcos kasi, puro siya promises pero wala naman talaga siyang ginagawa. Pero itong si VP Sara, kahit may problemang dinadaanan sila sa nangyari sa kanilang tatay, but still makikita mo na very strong siya. Na ipagpatuloy pa rin niya ang kanyang trabaho bilang Vice President. Kaya nga sabi ko, sana matapos na itong administrasyon ni Marcos. What do I mean by matapos? Para i-fast forward na natin na 2028 election kasi alam ko naman, mananalo yan sa 2028 si VP Sara At we need a leader na kagaya nito na si VP Sara. Kasi hirap na ang bayan natin ngayon.
wala nang asenso ang bansa natin. Wala talaga, bagsak na bagsak yung ekonomiya natin. Yan ha, nababanggit pa nga ng mga content creators sa Facebook, yung mga influencers na bumababa rin ang kanilang mga sahod. That is because yung mga advertisers rin, yung mga companies, bumababa rin, bumabagsak rin ang kanilang kita because of the economy of the Philippines. Yun. Yung panahon ni Tatay Digong, yung mga vloggers ng mga sa Facebook, mga influencers, sobrang laki ang kita nila at that time. Pero ngayong si Bongbong Marcos, sobrang bagsak ang ekonomiya natin. You cannot deny that. That's reality. Okay, so kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa pinag-usapan natin. Usap-usap tayo sa comment section. Ano ang masasabi nyo sa mga statements ni Senator Amy Marcos? At ano ang opinion nyo patungkol po sa recent na updates ni VP Sara kay Tatay Digong? Okay? Libreng mag-comment ha. Libreng mag-comment. Usap-usap tayo. And don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. And mag-subscribe na rin kayo sa Donmar TV. Libre lang ang subscription guys ha. Para updated kayo lagi dito sa ating mga balita. Okay? Maraming salamat sa mga audience sa Donmar TV. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And as what VP Sara said, God save the Philippines. Bye-bye.